Okay, ayan. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Palagi ko sinasabi, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat dito ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan kayong lahat sa panunod ninyo sa aking mga videos na kayo ay lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads. Sapagkat tayo ay may 6 na estudyante na ating tinutulungan. Ako po isang charity vlogger, pero hindi ko ginagamit yung ating mga beneficiaries para kumita ng pera, para bayaran ng YouTube. Ang ginagamit po natin ay yung ating maliit na kaalaman para naman tayo ay makatulong. Sapagkat tayo ay nakapag-graduate naman ng 6 na anak. 4 na anak, 4 lang anak ko. At ang tinutulungan ko ay 6 na estudyante. Okay, at yung mga 6 na yan ay ang pangulang niyan ay mga single parent. Na although libre naman yan sa tuition, yung iba dyan ay walang pambaon. Kaya tinutulungan natin yan, allowance nila. So, yung 1,000 sa kanila kada isang linggo, malaki-laki din yun. At ang kinikita ko sa YouTube ay kulang na kulang, wala pa. Ngayon pa lang tayo nagpapadami ng At maraming salamat sa inyo. At lalo tigit kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordicify ng Las Piñas na nagpadala. At yung iba pa na hindi nagpadala ay magpapadala pa lang ay salamat. At hindi natin tinitingnan ang laki o value ng pinadala. Ang tinitingnan natin ay yung diwa ng pagtulong. Okay, maraming salamat sa inyo. At dun pa sa mga magpapadala. Nandito yung ating GCash number ng aking anak na siya kong tresurera. Okay, at ngayon ay pupunta tayo sa sa kahilingan ni Hansel Evangelista about sa M16 na gustong malaman ang tamang pagbabaklas ng upper receiver. Okay, at saka yung mga humiling pa nito. Okay, chinik na natin ang chamber nito at wala naman bala, wala ring magazine. So ayan, at gagawin na natin ito. At medyo itutungo natin ang camera para ma-focus yung ating firearms. Yan. So, lalayo natin ng konti. Sorry. Yan. Okay. At ipipress lang natin yung 2 pin niya dito para mabunot natin dito. Yan. Ito pang isa. Yan. At hiwalay na natin ang kanyang receiver, ang lower receiver. At tanggalin na rin natin ang kanyang bolt. Okay. Bolt. Ayan, madali lang naman tanggalin yan. Pagkatapos ay tanggalin na rin natin yung kanyang itong handguard. Front handguard. Medyo mahirap itong tanggalin eh. Dito ako medyo nahirapan dahil may na yung ating grip. Ayan. So kung mapapansin ninyo, ito ay gas operated. Okay? Itong linya ng gas, itong linya ng tubo na to, yan ay may butas siya dito. May butas. So pag pumutok siya, meron siyang gas na pumupunta dito, yung blowback niya para itong kasi nakalak itong kanyang nakalak itong kanyang kanyang bolt, nakalak ito. So itutulak niya ito para umikot ito. Pag umikot siya na ganyan, para itulak na ito ng basyo, yung blowback niya. So dalawang blowback niya galing yung isa galing dito sa gas pipe niya para ito ang magpapa-atras sa kanya ito. Kasi pag nakaganyan yan, hindi yan na-atras kasi nakalakyan dito sa mga parang gear na to. So itutulak siya ng kanyang Ayan. So, ang importante lang naman ditong babaklasin ay itong kanyang firing pin. So, kukuha lang tayo ng isang medyo matulis at susungkitin lang natin dito. Yan o. Yan, susungkitin lang natin yan. Tatanggalin natin yung pin. Ayan. Pag natanggal natin yan, ay matatanggal na natin yung pin. Ayan. Pag natanggal, ito na yung firing pin niya.
O, putol na pala yung pairing pin niya. Ayan o, naputol na pala yung pairing pin niya. Ayan. Kaya kung magpapalit kayo ng pairing pin, ayan lang. Ito, naputol na yung pairing pin niya o. Yun lang, ito lang ang tatanggalin ninyo. Ito lang. Itong pin na ito yung nakalagay dito. Pagkatapos niyan ay tatanggalin na natin itong kanyang, matatanggal na natin ito. Ito yung nakalagay dito. Yan, mabubunot na natin. Hindi natin kasi matatanggal yan kasi yung pairing pin niya nakasuot dito. Kaya hindi natin matatanggal. Dapat una natin tanggalin yung pairing pin. Ayan, at matatanggal na natin yung kanyang bolt. At ituturo ko sa inyo ang isang dahilan kung bakit nagpipilyor yung extractor, yung pag-eject ng bala. Kung mapapansin niyo ito, napaka-importante, lilinisin niyo ito, may parang piston ring ito dito. Itong tatlong maninipis na ring na to. Ito nakapasok na ito. Pag yan ay nagkaputol-putol na, at kung maari yung mga dugtungan yan, ay wag ninyong pagtapat-tapatin. May mga dugtungan kasi yan eh. Ito, may mga dugtungan yan. Ito yung mga dugtungan niya. Huwag ninyong pagtapat-tapatin niya ang mga dugtungan na yan. Kasi, yan yung pressure na pagka yan ay pagka yan ay singaw na dito, ay hindi na atras yung kanyang, kasi nga may gas yan dito. May gas na yan ay may gas na umaano dito. Dumadaan dito yung gas. So pagdaan ng gas diyan, pupunta dito kaya yan ang magpapa-atras nitong ano dito nakalagay ang gas na yan. Okay? So kung mapapansin niyo yan, yung itong pinagdaanan ng itong dito dadaan yung gas diretso doon at dito tatama yung gas. So pag ito ay singaw na hindi na atras ito. So ayan, at yan ang importante diyan. Yun lang ang pagtanggal ng firing pin yan. At ito naman mahirap itong tanggalin dahil ito ay may nakalak may Loctite itong dalawa na to. So kahit hindi mo na niyo tanggalin yan, lilinisin lang ninyo itong ano na to. At yun lang naman ang importante dyan na pagtanggal ng firing pin. At ito naman, madali rin naman tanggalin ito. Tatanggalin lang ninyo yung lock na ito dito. So kahit hindi na natin to tanggalin eh. Okay. At importante pa rin ay kinakailangan ay walang singaw ito o walang crack itong ano na to. Pag itong pipe tube nito ay nagkamero ng crack, singaw na yung gas na papunta dito. Yan ang mangyayari. Sa magpipilyor na yung kanyang pag-eject. So ang pag-eject niya ay sa pamamagitan ng gas na binubuga dito galing sa barrel kasi nga may gas na dumadaan dito. May butas yan dito eh. Papunta dito hanggang sa ito ang, kung mapapansin niyo, ang pag-testing kasi niyan, kung ito ay sira na, ilalagay ninyong ganyan. Pag yan ay nagdiretsong bumaba na ganun, ibig sabihin, itong piston ninyo na to ay putol na o may bawas na, malalaki na ang gap, gastado na yan. So papalitan ninyo papalitan ninyo itong part na to. So hindi pa ako nakakaranas magpalit nitong mga piston ring na to eh. Yung mga ring na hindi pa ako nakakaranas, hindi ko alam kung may nabibili niyan. So ayan, ang pagtesting niyan, ilalagay ninyong ganyan. Pag yan ay nagdiri-diretsong bumaba na ganun, yan ang isang dahilan kung bakit nagpipilyor na yung kanyang ano. Kasi dito lumalabas yung gas na nanggagaling dito. Yung gas na nanggagaling dito. Dito naman lalabas yun. Dito. Yan, pagka yan ay ano. Kasi nakaganyan yan eh. Yan, nakaganyan yan. Pagka dumaan yan dyan, gaganon yan. So, ayun lang ang pagbabaklas natin ng ano. At
Hindi na rin natin na babaklasin yung firing pin, yung kanyang extractor kasi may mga may pin yan dyan. Yun lang naman, i-explain ko na lang sa inyo. Tatanggalin lang ninyo yung ano na yan. Yung pin na yan kung gusto niyo tanggalin yung extractor kung magpapalit kayo. At ito yung kanyang ejector pala. Okay, pakita ko sa inyo. Ang ejector niyan ay nandito na rin. Ayan o. Nakaganyan siya. Yun, ganun. Yung ano na yun ang magtutulak. Yun ang magtutulak. Kasi ganyan yan. Nakaganyan yan. Pag ito ay umatras na sa kanyang chamber, ito ay papaltik na. Yun, papaltik na yan. Ganun, no? Pagka kumawala na sa chamber itong kanyang basyo, papaltik na yan. Kasi tinutulak siya nito. Yun lang ang importante dyan. So sana may natutunan na kayo dito at importante din yan ay lilinisan ninyo itong pipe tube na ito. Kukuha kayo ng wire at lilinisan din ninyo yan. Paminsan-minsan yung tubo na yan. Lilinisan ninyo ng wire yan. Masusutan ng wire yan. Para at bubugahan din ninyo yan ng hangin. Kung meron kayong pambuga ng hangin dyan, yan, bubugahan ninyo. Yun lang naman ang tatanggalin dito. Sa ang importante lang yung ang pagbalik naman ito, ipapasok lang ninyo ganyan. Pagkatapos, pag ito ipinasok ninyo, itong butas na to, itong butas na ito ay dapat madadaanan ng firing pin. So, wag ninyong ikakabit ng hindi naka-align doon. So, ikakabit lang ninyong ganyan dyan. Okay, yan, ganyan. Pasok ninyong ganon dyan. Dali. Yan. Pag naipasok na ninyong ganyan, ibabalik ninyong ganyan at ito'y ikutin ninyo ng paganyan. Yan, ikutin ninyo. Para itong firing pin, putol na yung firing pin ito eh. Ikakabit na rin natin kahit putol. Para hindi makita yan eh. Yan, ikakabit na ninyo yung firing pin na ganyan. Pagkatapos ay ilalagay na ninyo itong dito sa malalim na na naguang ninyo ipapasok lang ninyo ganun. Yan. Ikot-ikotin ninyo ganun para Yan. Kinakailangan may pasok ninyo na pantay dito. Okay, at pag ikakabit naman ninyo yan, ilalagay muna ninyo ito. Ito, may tinatamaan lang ito. Ilalagay muna ninyo yan. Kasi itatama ninyo itong parang liig ng kubra na to. Yan o. Tatapat lang ninyo ganon doon. Yan, pag bumaba ng ganon, pag nakaganyan na siya, saka ninyo papasok yung kanyang bolt. Dali. Ito pala ay igaganon muna ninyo. Nagkamali tayo, sorry. Yan, dapat nakaganon kasi bumabara. Yan. Nagkakamali din tayo. Tao lang. Tapos nito ilalagay na natin yan sa dyan. Para pumasok na. Yan. Pag pumasok ng ganyan, okay na siya. So, ang paglagay naman ito, ay unahin ninyo dito sa Okay. At ayan na. Nakabit na lang natin siya dito.
Okay, mahirap yung walang cameraman. At hanggang dito na lang yung ating video at sana may natutunan din kayo sa ating videos. At maraming salamat sa inyong panonood. At shout out kay Hansel Evangelista at sa kanyang mga kasamahan sa OGP, One Gun Pilipinas. Okay? Bulacan chapter. Ayan. At hanggang sa muling video natin, maraming salamat sa inyo. At panoorin lang ninyo aking mga videos. At kung kayo may mga katanungan, kahilingan, ay ating pagbibigyan yan. Minsan lang na medyo natatagalan. At hanggang sa muli, thank you very much and God bless us all.